Tanggapin ang regalo ng Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 8 to 20, and I read it for you. In that region there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy. For all the people, to you is born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you. You will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom He favors." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went with haste and found Mary and Joseph and the child lying in the manger. When they saw this, they made known what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured all these words and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Tanggapin ang regalo ng Panginoon. Napakinggan po natin ang dakilang regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Walang iba kung hindi ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Malamang natanggap mo na ang regalo galing sa iyong pamilya o kaya naman sa mga kaibigan o sa trabaho. Binuksan mo na ba ang mga regalong natanggap mo? Natuwa ka ba? Nasyahan ka ba sa mga ipinagkaloob sa iyo? May regalo man o wala na ibinigay sa atin ng ibang tao, salamat pa rin. Sapagkat ang pinakadakilang regalong ating natanggap ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito, "And Mary treasured all these words and pondered them in her heart." Sa kanyang puso, sa katahimikan ng gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang puso, pinagyaman, isininop niya ang mga bagay na kanyang nararanasan at nakikita. Tayo pong lahat ay iniimbitahan sa araw na ito na pagnilayan ang dakilang regalong tinanggap natin. Nawa ang mga mensahe ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay ang siyang ating isabuhay. Ang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos Ama ay sana'y manatili palagi sa ating puso. Nakatulad ng Birheng Maria sa ating binasang ebanghelyo, nawa isinop natin, itago natin at palaging siya nawa ang nasa ating pamumuhay araw-araw. Muli po, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sapagkat kayo po ang dakilang regalong ipinagkaloob ng Ama sa amin. Ang Panginoon ng pagmamahal, ang prinsipe ng kapayapaan na magliligtas sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel
I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.